Pinasinungalingan ni AFP Chief General Browner Jr. ang akusasyon ng China na binangga ng ating bangka ang China Coast Guard ship. May buwelta rin siya sa mga pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Nakakagalit, no? We are just doing a legitimate operation in our own exclusive economic zone. And yan ang derechahang buwelta ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. matapos personal na maranasan ang pangwa-water cannon ng China Coast Guard habang nakasakay sa bangkang Unay sa May 1 sa Ayungin Shoal nitong linggo. Para yan sa resupply mission sa ating BRP Sierra Madre. Kwento ni Browner, Sabado pa lang, binubuntutan at hinaharang na sila ng China Coast Guard, Chinese Navy at Chinese Militia saka sila binomba ng tubig kinabukasan. Pinasinungalingan niya rin ang pahayag ng China na ang Unay sa May 1 daw ang bumangga sa Chinese ship. binunggo nila kami, no? So kabaliktaran dun sa sinasabi nila na tayo daw ang bumunggo sa kanila, no? Imposible 'yon because we will not do that. Dahil maliit lang tayo, kung bumunggo tayo sa kanila ng malakas, maaring maghiwa-hiwalay yung kahoy, no? Because the Unay sa May is just made up of wood. Bumwelta rin ang AFP chief sa sinabi ng China na professional at restrained o nagpipigil pa raw ang kanilang aksyon sa Pilipinas. Hindi professional 'yun, no? They were doing illegal acts. Bawal 'yun eh. Sa kabila ng dinana sa dagat, maituturing pa rin daw na tagumpay ang kanilang misyong makapagpadala ng pamasko sa tropa sa BRP Sierra Madre. Nagpaalam din daw si Browner kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang biyahe. Sabi raw ng Pangulo, magandang ideya ito. Pero nang matanong kung alam ba ng China na kasama siya sa resupply mission. Were the Chinese authorities aware na sakay kayo ng Unay? Hindi nila alam na ako yung nandun. Dahil hindi naman ako naka-uniforme while riding the Unay sa May. Mukhang may suspetsya lang sila because they were asking for my whereabouts. Sa gitna ng back-to-back na pambubuli ng China sa Ayungin at Panatag Shoal, itinatawag na ng ating Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador Huang Xilian. Nitong Lunes, nagprotesta rin ang Chinese Foreign Ministry. Giit pa nila, Pilipinas ang may kasalanan sa paulit-ulit na emergency sa Renai Reef o Ayungin Shoal. Ayon kay Browner, nitong Lunes din nang makausap niya sa telepono si U.S. Joint Chiefs of Staff Chairman General Charles Q. Brown ukol sa insidente sa West Philippine Sea. Tuloy raw ang pagtulong ng Amerika sa Pilipinas sa pagbabantay sa ating teritoryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.